Oh, punta kayo sa mga baryo, meron. Yung pong Jehovah's Witness, yung Mormon, yung Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, maging yung Seventh-day Adventist, halos sa bawat, tingnan nyo, sa Angeles meron, sa Dao meron, sa Balibago meron, sa Mabalacat meron, diba? Santa Cruz, halos. Ganyan po ang Seventh-day. Yun nga lang, hindi nga lang kalakihan yung mga simbahan. No? Kaya ang Seventh-day Adventist Church, mga kapatid, ay kalat. Worldwide po siya. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo po siya. Ngayon, makikita natin, kung miyembro naman po ang pinag-uusapan, ang Catholic Church ay, ayan po, ilan ba yan? Billions? Oh, ang Sunni Islam, ayun din, 875 million. Oh, yung Assembly of God, 50 million. Yung Seventh-day Adventist Church, 2007 statistics po ito, 16.8 million. Oh, marami na rin. Siguro ngayon mga 17 to 18 million na tayo worldwide. Jehovah's Witness, ayun din, umahabol din po sila kasi masipag din silang maglakad-lakad. So, as far as membership is concerned, mga kapatid, hindi naman po pahuhuli ang Seventh-day Adventist Church. Now, isa pang palatandaan ng tunay na iglesia, kanina, dapat ito ay pambuong sanlibutan. Ang pangalawa ay ito. Ang tunay na iglesia, dapat ay tumutupad saan? Sa 10 utos at dapat may pananampalataya kay Jesus. Ano ang sabi ng Biblia? Sa Apokalipsis 14:12. Sister Dinah, narito ang pagtityaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos, at ng pananampalataya kay Jesus. Okay. Tingnan po ninyo, sino daw po ang tinutukoy dyan? Yung mga banal. Ano daw po ang ugali ng mga banal? Sila ay nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Ngayon, tingnan po ninyo ngayon yung mga iba't ibang reliyon. Aling relihiyon, Mr. Rodalyn, ang tumutupad talaga sa 10 utos ng Diyos? Seventh-day. Tingnan nyo, ang Catholic, hindi. Kasi yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, sinusunod nila. Yung Sabado, ginawa nilang linggo. Sumunod naman ng mga Protestante, Iglesia ni Cristo, Metodista, Baptist, di ba? At lahat ng mga born again pa, puro linggo. Alin po ngayon ang sumusunod sa 10 utos at mayroong pananampalataya kay Jesus? Di ba? Ang Seventh-day Adventist Church. Kaya nga yung pangalan natin, Seventh-day Adventist. Okay, pangatlo na palatandaan. Dapat ang tunay na iglesia ay Adventista. Pag sinabing Adventista, ibig sabihin nun, galing siya sa salitang Advent. Ang ibig sabihin ng Advent ay naghihintay sa pagdating ni Kristo. Ano po ang sabi sa Hebreo 9:28? Ang Advent, mga kapatid, coming. Adventist, ang ibig sabihin ng Adventist, sila yung mga taong naghihintay at naghahanda sa kanyang pagdating. Kaya ang tawag sa atin, Adventist, Seventh-day Adventist. Naghihintay tayo sa ikalawang pagdating. Ano po ang sabi sa Hebrew 9:28? At gayon din naman si Kristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Kanino? Kanino po siya magpapakita sa ikalawang pagkakataon? Anong sabi? Hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. So, yung isa na naman pong palatandaan ng tunay na iglesia, hindi lamang po ito dapat pang buong sanlibutan, hindi lamang dapat ito sumusunod sa 10 utos at may pananampalataya kay Jesus, dapat sabik din na naghihintay sa Kanyang pagbabalik. Amen? Amen. Kaya nga, kung titignan po ninyo yung pangalang Seventh-day Adventist, Seventh day, ang ibig sabihin, nangingilin tayo ng ikapitong araw bilang pagsunod sa 10 utos. Kasi palatandaan nyo ng tunay na iglesia, tumutupad sa 10 utos. At habang tayo tumutupad, sabik tayong naghihintay. Kaya nga tawag sa atin, Adventist. Amen? Kanino tayo naghihintay? Kay Kristo. Kaya may pananampalataya tayo kanino? Kay Kristo. Bakit natin siya hinihintay? Kasi siya ang ating tagapagligtas. Kaya makikita ninyo, nakabuo sa atin ang tunay na mga palatandaan ng tunay na iglesia.
naghihintay tayo sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Pang-apat, mga kapatid, ang tunay na iglesia ay katulad ng original. Original. Yung tunay na iglesia o iglesia ng mga apostol. Siyempre, dapat ang ating iglesia, ang aral niya nasa Biblia. Kapag ang aral po natin ay wala sa Biblia, mga kapatid, di bulaan tayo. Kailangan nasa Biblia yung aral natin. Ito po, dapat ang tunay na iglesia, hindi lamang siya pangbuong sanlibutan, hindi lang siya tumutupad at may pananampalataya kay Jesus, hindi lamang siya naghihintay sa kanyang ikalawang pagdating. Dapat ang tunay na iglesia ay katulad ng original. Ano po ba yung original? Ito po. Mula po noong una, ito na po ang mga sunod-sunod na aral na nabuo sa tunay na iglesia. Number 1, ang mga Waldenses noon, natuklasan nila ang Biblia ay dapat pag-aralan. Hindi dapat maniwala sa mga tradisyon. Seventh-day Adventist, naniniwala tayo sa Biblia. Pangalawa, nung panahon ni John Huss, itinuro niya na napakahalaga ang pagsunod. Ang Seventh-day Adventist, naniniwala din tayo tungkol sa pagsunod, mga kapatid. Sumunod si Luther, si Martin Luther. Nabuo ang Lutheran Church. Natuklasan niya sa kanyang pag-aaral ng Biblia na ang tao ay hindi naliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Kaya tayo mga Adventist, naniniwala tayo ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. Susunod, nung dumating naman si Calvin, iniaral niya ang paglago o growth. Tayo mga Adventist, naniniwala din tayo dyan. Hindi po tayo po ay nabautismuhan ngayon, titigil na tayo sa paglago. Hindi. Kailangan tayong lumago hanggang sa abutin natin ang kahustuang gulang ni Kristo. Susunod, Anabaptist o yung mga Baptist. Natuklasan nila na hindi tama yung bautismo ng bata, yung wisik o yung buhos. Natuklasan nila yung bautismong tunay ay sa tubig. Tayo, sinasampalatayanan din natin yan. Aral kasi ng Biblia. Pag nagbibinyag tayo, sa tubig, mga kapatid. Ano pa? Nung si Wesley naman ay dumating, si Wesley, mga kapatid, ang siyang pundador ng Methodist Church. Ang kanilang pangunahing aral ay yung holiness. Dapat magkaroon ka ng kabanalan. Pinaniniwalaan din po natin yan. Kaya, mula sa ibaba hanggang pataas, aral na niyakap pong lahat yan ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Ano ba? Nung panahon ni Miller, ipinangaral po niya yung ikalawang pagdating ni Jesus. Ipinangaral din po natin yan, mga kapatid. Amin din po pinaniniwalaan yan. So, makikita natin na ang mga aral na sumunod mula noong una, noong 1400s hanggang ngayon, ay mga aral na pinaniniwalaan ng Seventh-day Adventist. At noong 1844, nandang ninyo ang kwento marahil, pagkatapos ng Great Disappointment, ang Advent Movement o yung Seventh-day Adventist, ang siyang tanging iglesia na nagpatuloy at natuklasan ang kahalagahan ng Sabat, yung kawalang malay noong mga yumaong, ayan, ano pa, yung tungkol sa kalusugan, natuklasan natin yan at iyakap natin. Ibig sabihin, lahat ng ito, mga kapatid, aral na pinaniniwalaan ng Seventh-day Adventist. Ano ang ibig sabihin nito? Ang aral na meron tayo ay kagaya noong nasa original, yung nasa Biblia. Amen? So, yun po. Kung meron po kayo tungkol dito, mamaya sasagutin po natin. Kaya, ano po ang pangalan ng tunay na iglesia ng Panginoon? Ito po siya. Ay, mamaya ko po papakita yun. Yun. Sa Biblia po kasi, merong dalawang klase ng babae. Una, yung nakasuot ng puti, at yung isa naman, yung nakasuot ng pula. Yung nakasuot ng puti, nasa Apocalypse 12, it represents the pure church, tunay na iglesia. At yung purple, red na ganyan, at merong mga alahas, ito yung false church. Ano po ang sabi? Ito po siya, no? Ito yung false, fake, no? Ano po ang sabi? At sa kanyang noo, Apocalypse 17:6, ay nakasulat ang isang pangalan. Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patuto. No?
at ng mga kasukulang-sukulang. Patutot pala to. Pag sinabing patutot, sa panahon natin, ang tawag dyan ay, ano? Ano tawag dyan sa patutot? GRO, di ba? Inaganda nila, Guest Relation Officer. Di ba? Okay. Patutot siya. Ano ba ang sabi ng Biblia? At siya'y